Hindi yata alam nito ni PCO Yusek Castro yung kanyang trabaho. Ang trabaho po ng PCO maglabas ng mga report patungkol sa mga nagagawa ng administrasyon para sa Bayang Pilipinas. 2 araw na siyang nandiyan sa opisina, 2 araw na siyang bumabatikos lang sa mga kalaban ng Duterte. So ikaw ba bilang isang abogado, alam mo ba talaga yung trabaho mo dyan? O ikaw ay panibagong bakod? O yung panibagong aso na nakatali sa labas ng bahay nila na kapag may tao napapasok, kakahol ng kakahol? 39. Kasi 39 years na pala nung huling nag-people power at nagtanggal ng presidente na diktador. Kocho, ilang taong ka na ba niyan? 39 years ago. 1 year old. Oy, 1 year old. Wow. Okay. Sige, maganda yan. Pagbigyan. Bata pa ako no, pero nababalitaan ko na yan. Matindi yan. 1986 yan. Oy, 86. 1986 yan. 87. 1987. Ayaw nga, 86 pala tama. Alam mo, mga partners, nakakalungkot po kasi yung nangyari dito sa... Pag tinignan natin yung EDSA 1, ito yung nagkakaroon tayo ng hope. Yeah. Nung panahon na yon, naalala ko yon na parang mayroong pagbabago, makakawala na tayo sa kamay ng diktador, makakaalis na tayo doon sa martial law ng APE, na makaalis tayo doon sa usapang patayan, makaalis tayo doon sa mga pang-aabuso, pang-aapi. No? Pag tiningnan mo yun, yan, no? 39 years. ago. Pag tiningnan mo ngayon, same. Walang nangyari sa Pilipinas. Actually, parang lalo pang sumama. 39 years after, Ganun eh. ang presidente, yung presidenteng pinatanggal noon, yun naman yung anak ng presidente, ngayon yung presidente. Ang pinabalik. Tapos, mas palpa. Mas masama. At kaya nga sinasabi natin na, alam mo, minsan, partly, hindi lang politiko ang talagang problema natin. Partly, problema rin ng mga Pilipino yan. Isipin mo, nag-rally kayo, pinaghirapan nyo yun, halos maraming mamatay doon at haharangin nyo yung tangke, tapos ngayon pinabalik ninyo. Hindi ko rin talaga maintindihan yung mga Pilipino kung saan nila, sabihin nila, hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng tatay. Tama. Pero, hindi nyo ba nakita na talagang wala ding nagawa yung isang mama? Well, anyway, tapos na yun eh. Maraming ang nabudol. Hindi ko nga maintindihan bakit ginagamit ni Marcos yung salitang budol ngayon, ibinabato kay PRRD. Siya talaga ang budol-budol eh. Pero pag tiningnan mo yun, kunwari 1986 yun. Kunwari, kikwento ko to sa mga kabataan ng 1988. Sasabihin ko, nakita ko ang future sa 2025. Yung anak, iboboto ulit na presidente. Anong sasabihin nila? Coach, sinungaling ka. Hindi mangyayari yan. Isusuka na namin yung tao na yan. Salot sila sa mundo. Salot sila sa Pilipinas. Hindi na namin gagawin yan. At magbabago ang Pilipinas. Makakaahon tayo sa panahon ni Aquino. Walang maniniwala, di ba? Pag i-rewind natin. Pero pag tingnan mo ngayon, asan tayo? Diba? Bakit? Kasi mga Pilipino, hindi po tayo natututo. Ang hilig natin bumoto sa pangalan. Yung sinasabi nung isang vlogger na naging sekretary, doon na tayo sa may alam sa Senado. Hindi po. Ang problema natin ay yung mga korap na may pangalan. Sino bang nagnakaw sa atin? Sino ba ang korap? Yung may mga pangalan? O yung mga bago? Sino nagpapabagsak sa ating mga Pilipino? Sino ba ang mga magnanakaw? Sino ba mapang-abuso? Di ba? Tayo naman, boto tayo ng boto. O sige, kasi yung tatay maganda apelyido, yung anak iboto natin. Ganyan. Lalo sinabi yun nung bagong Trillanes. Nung bagong babaeng Trillanes. Sinabi niya. Bagong gano'n. Na mas mabuti nang iboto yung mga dati na. Yung may alam, yung hindi mangmang, yung may alam sa Senado. Paano niya malalaman kung sino yung mangmang sa hindi? Ewan ko nga. Sige, para sa kanya siguro, yung may experience. Aanihin mo yung experience na nung panahon niya, wala namang nagawa. May experience na na magnakaw? Yun ang sasabi ko. Kaya, ewan ko, pag tinignan mo talaga tayo, kanina, di ba, nagkakakwentuhan tayo yung lalim ng problema natin. Hindi lang politiko ang problema natin. Hindi lamang yung sistema sa politika
tayo mismo mga Pilipino, questionable ang pagboto natin. Ang hilig natin bumoto doon sa may pangalan. Tingnan nyo mga probinsya. Lahat yan may pangalan. Parang Davao, Duterte. Pero tingnan ninyo, yung apelyido bang yun, naayos ang Davao? Kung naayos, tuloy nyo iboto. Ang problema, yung iba, halimbawa, yung probinsya ni Marcos, naayos ba niya? Ba't kayo boto ng boto? Di ginagamit lang kayo mga Ilocano. Diba? Kung naayos, sige, iboto nyo. Kung walang droga, sige, iboto nyo. Kung nagawa nila parang Davao sa lugar ninyo, iboto nyo. Pero kung hindi, ba't nyo itutuloy ng boto? Oh, ay pasensya, napahaba Hindi, yung totoo. intro ko. Maganda naman, Okay lang. Coach Oli. Oh. Go, Jay. May tanong ako kay Coach Oli about sa EDSA People's Power. Siya lang yung siya lang yung nakaabot niya. Excuse me. Hindi kasi may napanood kasi ako na isang professor na in-interview sa TV5 na parang pinagkumpara niya yung panahon ni PRRD na maraming namatay at nung EDSA People's Power na na parang may mga namatay din ata. Totoo ba may mga namatay? Marami rin namatay na. Nung nagkaroon ng martial law, madaming mga nawala na hindi hanggang ngayon hindi na nakita. So maraming mga namatay. So, yun pala, no, at least sa tanong ko, kasi syempre ako ay Gen Z. Wow, Wow. Gen Z. Sana all. Oo, kaya tinanong ko ng maigi para hindi tayo magkamali. Ganito kasi yan may napanood ako sa TV5 about who dyan sa isa topic na yan. Yung pinapalabas niya doon is parang nangyari na doon noon, tapos ginawa pa ulit daw ng mga Duterte. So sabi ko naman, ganito lang yan mas gugustuhin ko yung mga namatay nung panahon ni PRRD kaysa sa EDSA Revolution or sa martial law. Sa martial law. Kasi yung sa martial law, mga inosenteng tao yun yung kay PRRD, puro mga mga halangang bituka nun. Halangang bituka at karapat dapat talagang humantong sa ganung sitwasyon yung mga taong yun. Dahil marami rin pinahirapan na tao yun. Maraming pinatay din ng mga tao yung mga namatay na yun. Kaya yun, sabi ko, kaya ako tinanong kung may namatay. Sino nagkukumpara? Sino? Ano siya professor siya na na-interview Anong kulay ni hindi ko alam, hindi ko siya kilala. Pero, na-interview siya ni Ted Jay, Pailon. Jay, sa totoo lang, Bopols yung yung professor na yan. Kaya barado siya kay Ted Pailon. Bopols, kasi bakit? Unang-una sa lahat, si Marcos, senior, nung siya ay naging presidente, maganda mga ipinangako niya sa bayang Pilipinas. Maganda yung mga binitawan niyang plataforma. Yung anak naman, maganda yung pinangako, walang plataforma, maganda lang yung ipinangako. So, walang ginagawa. Yung kay Pangulong Duterte, plataforma niya mismo yan. Yan ang ipinangako niya sa tao. Papatayin ko lahat ng mga sisira sa bayan ko. Yung mga drug lords, yung mga kriminal, yung mga snatcher, lahat kayo, huling Merry Christmas nyo na yan. Hindi ba may mga ganun pa nga siyang advertisement So, nambudol ba si Duterte? Sinabi ba ni Duterte sa inyo na hindi ako papatay ng mga kriminal pag nanalo ako? Hindi naman. Campaign promise niya yun. Tinupad niya. So, anong masama doon? Bakit siya binoto ng tao kahit na ang campaign promise niya magiging madugo yung kanyang pagiging presidente? So, yun. Pul-pul yung nagkukumpara. Dahil unang-una sa lahat, etong mga namatay sa war on drugs, gera nga ito sa kriminalidad at sa droga. So, natural, meron talagang mga casualties yan. Wala namang gera na walang namamatay. So, yung mga namatay naman noong martial law, dahil sa diktadurya naman yun. And, nasa history na natin yan. Hindi na nila pwedeng burahin yan. It's in the history books, ika nga. Pinag-aaralan na nga yan ng mga henerasyon, pati nga yung henerasyon namin na pag-aralan yung mga pagmamalabis noong martial law. So, may pagmamalabis sa kapangyarihan ng martial law noong panahon ni PRRD, mayroong mga namatay dahil sa pagganap sa sinumpaan na tungkulin. Coach Oli. So ano ko lang coach, yung doon na kahit papaano may maganda akong may maganda akong narinig sa kanya. Kahit papaano. Ano? Yung dineklarang martial law noon parang nangyari din pala ngayon kasi parang pinamunuan ng mga congressman or kongreso yung naging martial law noon na parang nangyayari ngayon.
Kung yung papansinin, diba, parang kung... History repeating itself. Sabi Yun, nga. no. Yung style nila yon, Jay. Hindi lang yun. Pati ang style nila noon, mainstream media, ginanon. Para hawak nila ang tao eh. Hawakan mo sa leg ang mainstream media. Ang problema ngayon, hinahawakan din nila ang mainstream media. Kaya lang kumakawala ang vloggers. Kaya pansinin nyo, maiinit sila sa vloggers eh. Dahil hindi sila magtagumpay doon sa kanilang pagsisinungaling dahil mainstream media, madali hawakan, iilan lang yan eh. Pagka meron kang 150 million reasons, kontrolado mo yung mga yan. Bigyan mo yan. Lahat yan, meron yan. Ilan ang vloggers? Paano nila kukontrolin? So, kaya iba ang pagkakataon ngayon kesa yung dati. Pero meron sila talagang similarities. Gaya nung sinabi ni BP Sara kay Tamba, na itong mga ito talaga hindi sanay lumaban ng patas. I-eliminate nila yung kalaban. Nila. Kaya kita mo ngayon, umiingay ng umiingay ito. Bakit? Bakit ba binabanatan ang PRRD? Hindi naman kandidato. Diba? Bakit? Kasi gusto nilang i-eliminate ang Duterte. Marcos Jr. is looking forward sa 2028. Hindi niya issue yung 2025 eh. Dahil yung 2025, even the senator, sabi nila, yung mga kinakampanya, ayaw namin ng negative campaigning. Pero bakit si Marcos dire-diretso pa rin ng bakbak kay PRRD? Concern niya na bumagsak si PRRD, bumagsak ang Duterte dahil nakatingin sa 2028. Pinatunayan niya na ang sinasabi ni PRRD ay totoo, na siya ay diktador dahil ayaw nilang bumaba. Yung pagbakbak niya itself, katunayan na yun, na hindi sila bababa. Nag-evolve din, mga partner, ang mainstream media. Noong panahon ng martial law, ang mainstream media nag-aalab ang pagmamahal sa bayan. Kaya kahit na dinidiktahan sila ng diktador na si Marcos Sr., hindi sila nagpadikta. Bagkos, lumaban sila. Bandang huli na yan. Lumaban sila. Yun nga sabi ko, nag-i-evolve ang media. Nag-i-evolve, Kasi ngayon, meron ng social media na nag-aalab ang damdamin. Meron ng mga totoong tao, ng mga vloggers na talaga nagmamahal sa bayang Pilipinas na hindi naman nila kayang bayaran. Ito naman mga mainstream media ngayon, nagmimistula na silang actually, noong panahon ni PRD, ang PCO, iisa lang. Pero ngayon, nagkaroon na ng maraming branches ang PCO. Meron ng branch sa Timog, merong branch dito sa Pioneer. Yung mga mainstream media, naging branch na, naging propaganda arm na nila. Grabe, no? Oo, na dapat, sabi nga, fourth state, dapat sila yung nagbabantay sa mga kabulastugan ng gobyerno. Pero ngayon, ginagawa nila yung mga kabulastugan ng gobyerno, if kaya nilang itago, or kung hindi man, ititwist nila. Yun ang pinakamasaklap sa lahat. Pero may balita tayo patungkol sa People Power Revolution, sa paggunita ng ika-39 na anibersaryo ng People Power Revolution. Ipinananawagan ng isang kilalang personalidad noong 1986 na hindi sana ito muling magamit bilang dahilan ng pagkakawatak-watak ng sambayan ng Pilipino. Si Jason Rubrico, magbabalita. Muling binalikan ng bayan ang makasaysayang EDSA People Power Revolution na naganap noong February 22 hanggang 25 ng 1986. Isang kilos protesta na naging mitsa ng pagbabago sa bansa at nagpatalsik kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. matapos ang mahigit 2 dekada sa kapangyarihan. Pero kasabay ng paggunita sa makasaysayang pangyayari ito, isang mahalagang paalala ang ibinahagi ng isa sa mga personalidad na naging bahagi nito. Sana hindi ito muling magamit bilang paraan para lalo tayong magkawatak-watak bilang mga Pilipino. Ayon kay Gringo Honasan, mahalagang gawing inspirasyon ang diwa ng EDSA para mapatatag ang pagkakaisa ng bansa, lalo na para sa mga susunod na henerasyon. Sana maging aral ito sa atin bilang buhay na halimbawa na iiwan natin sa susunod na henerasyon ng mga pinuno at mamamayan natin para magkakasama tayong mangarap, magkaisa, taimtim na manalangin at magsikap para sa pangmatagalan na kapayapaan, pagkakaisa
at kaunlaran na matagal na nating minimiti. Ayon pa kay Hunasan, ang hamon sa kasalukuyan ay ang pagpapatibay ng pagkakaisa sa politika at pagkakaisa ng lipunan. Binigyang din niya ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kaunlarang pang-ekonomiya bilang pundasyon ng pambansang seguridad. Higit sa lahat, nanawagan siya na ipagpatuloy ang laban para sa reforma, hindi lamang para sa kasalukuyang henerasyon, kundi para rin sa mga susunod na Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Napakaganda, partner, nung pangarap ni dating Senador Gringo na siya ng pagkakaisa. At ito nga daw, kung magkakaroon man daw ng people power ngayon, it will just divide the country more. Eh, kita mo naman, hindi ba? Nagkaroon naman ng people power nung nakaraan. And ng people power nung nakaraan, nung sa Iglesia ni Cristo na rally, ang gusto nga nila nun mag-unite eh. Kaya nga ayaw nila ng impeachment. Pero ultimong gobyerno natin ang nag-push ng impeachment. Ultimong anak noong presidente natin, yung kauna-unahan na pumirma doon sa impeachment complaint. So anong tawag doon? So papaanong magkakaroon ng pagkakabuklod-buklod ng mga Pilipino kung mismong sila na nasa pamunuan, eh divisive sila. Kasi, tingnan ninyo bakit ganun? Bumabatikos din naman ng mga Duterte sa administrasyon. Bakit ba bumabatikos ang mga Duterte sa administrasyon? Kasi nga, bilang isang presidente, hindi ito nangyari nung panahon ni Pangulong Duterte na ginagawa nila ngayon, kaya sumisita. And besides, ang isang halal ng taong bayan ay dapat nakikinig sa taong bayan. Kung meron mang mga batikos, dapat pinakikinggan yung batikos para at least alam natin kung saan tayo magtatagpo. Ganun po kung talagang gusto nila na ma-unify or ang Pilipinas or magkabuklod-buklod ang mga Pilipino. Pero sa nangyayari ngayon, mag-hire ka pa ng bagong attack dog mo sa PCO na hindi mo na nga kinokorek yung pagkakamali ng opisina ninyo, nino-normalize mo pa. O hindi ba? So anong klaseng yan? Anong klaseng pag-unify yan or unity yan. So malabong-malabo, Coach Oli. Alam mo, nasa ano pa nila yan, Boss Dada? Nasa kampanya pa nila yan. Isipin mo, iilan na nga lang yung pangako ni BBM, di niya pa natupad. Ano sabi niya? Pangako ko yung pagkakaisa, unity. Yun na nga lang, napaka-generic na nung pangako mo. Hindi pa nangyari. Ganito po talaga ka-weak ito. Sinong gumiba? I mean, dalawa na lang ang pangako mo, yung windmill, tsaka yung pagkakaisa, wala pang nangyari. Isa pa yung windmill, anong pakinabang natin yan? Yung 20 pesos, wala. So talagang wala na to dahil yung sinasabi mo, Boss Dada, na patungkol dito sa impeachment na to, magbibiyak-biyak talaga tayo. Talagang magbiyak-biyak na po tayo. Kasi pansinin nyo ang difference ni PRRD kay BBM. Si PRRD nung sinabi niya huwag ninyong i-impeach si Leni. Ginamit ba niya yung power? Hindi. Kasi may separation of powers eh. Ibang executive sa legislative. Pero hindi na-impeach si Leni. Bakit? Hindi power ang ginamit niya. Ang ginamit ni PRRD ay influence. Samantalang nung si BBM ang nagsabi, hindi ako pabor sa impeachment. Pati anak niya sinuway siya. Nakita niyo yung difference ng dalawa? Ganun ka-weak. Wala siya talaga influence. Kahit sa anak niya, wala siya. Tapos sa palabasin pa nila, hindi kasi may separation of powers. Hindi. Naku, naglolokohan tayo. Separation of powers, sabi nga nila, sinasabi din ng mga ibang congressman na na-interview natin dito, katulad ni Kong Alvarez, wala namang galaw ang Congress na walang kumpas ng presidente. So talagang binubudol nyo kami sa mga statement yung mga ganyan. Hindi nyo talaga gustong ayusin. Ang bottom line nito, hindi nyo gustong ayusin ang Pilipinas. You just want to eliminate the Dutertes. Yan lang ang talagang sitwasyon natin. Ang problema, dahil sa pangarap ninyo, nagsasuffer ang buong Pilipinas. Saan tayo pupulutin? Puro pamumulitika. Alam mo, magsakripisyo kayo. Yung 20 pesos na bigas, tuparin mo. Magpa-drug test ka. Palagay ko, mapapaisip ang tao eh.
Meron kang accountability. Oo. Sabihin. Di ba? Pagka ganon. Dahil sa baho na nangyayari sa bansang Pilipinas, they really want to attack the Dutertes kasi ano yan hitting two birds in one stone. Yung plano nila sa 2028 and at the same time, talagang pag ang Duterte ang issue, headline, natatakpan yung kahinaan ng gobyernong ito. Yung mga pagkukulang ng gobyernong ito, pagtungkol sa Duterte, nasasabuyan Kaya itong impeachment, yan din yun. Sasabuyan nila itong yung tatakpan nila itong blank items. Halos hindi na nga napapag-usapan to. Oo. Sorry. Ganon, kalupit si PRRD. Hindi kaya talagang strategy na ni Marcos yan. Babanat ako sa mga Walang Duterte. strategy. Walang strategy. Walang kapasidad yun. Hindi, strategy niya yung pagbanat nga sa mga Duterte. Itong pangangampanya nga. Kasi alam niya sasagutin siya. So, tabon na naman ang BICAM issue. Tsaka dito, hindi ba kinikilabutan to si Marcos? Nangako ka na dati sa amin, tapos nangangako ka na naman ngayon. Tapos, ang pinaka-nakakatawa dito, may iilan na mga supporters na naniniwala pa rin. Ano ba naman kayo? Nabudol na kayo nung una, tapos parang papabudol pa kayo ulit. Sasabihin pa niya na, kesyo ganito. Sa doon, tawang-tawa ako doon sa may Tacloban Oo, pumunta daw siya doon. Di ba? Nagkakautal-utal pa siya habang sinasabi niya na sila daw ang mga nanguna doon pagpunta sa Tacloban. At wala daw mga Duterte. At wala daw mga Duterte. Anak na teting naman. Kaya kaya nga yung sinasabi ni Barbers na sinisiraan namin ng mga vlogger ang Congress at ang gobyerno. Hindi. Kayo ang sumisira sa sarili nyo. Sabi nga naman nila, ang isda, hindi mo mahuli sa buntot, sa bibig. Tama ka dyan. Tsaka meron silang bagong USEC, di ba? Yung si Claire Castro. Ano ba yun ni Franz Castro? Pinsan ata Pinsan. Magkamukha tsaka parehas bungangera. Parehas ng ugali. Kasi nakikita ko na ang trabaho ng PCO, ang PCO kasi hindi naman yan ang spokesperson ng presidente. Coach Oli. Alam mo, boss Dada, Sige, Coach. Nakalimutan niya ata, hindi na siya vlogger. Alam mo, dapat pag vlogger ka, okay, naiintindihan kita Kasi dahil vloggers tayo No? Kahit ako May opinion kang sarili. Oo, tinatawag ko yung si Franz Castro na parang pinibili ng suka. Totoo yan, na-admit ko yan. Pero, kunwari, presidente ka na, hindi mo na dapat ginagamit yun. Iba po yun Ihiwalay natin. Ito yung kanyang pagiging bungangera, yung kanyang pagiging vlogger, nakakalimutan niya, nakapwesto na siya. I'll give you one concrete example na very professional na vlogger. Si Attorney Trixie. Nung vlogger to si Attorney Trixie, nung naging secretary siya, very professional, pinapanood ko siya, nasa kabilang panig pa siya at that time. Pero sinasabi ko, bilib ako dito kay Attorney Trixie, yung the way she handles yung kanyang posisyon, ang ganda. Ito, ang layo talaga. Ang layo nitong si Attorney Claire sa kanyang galawan, partners. Kasi 5 silang pinagpilian. Ay, sorry. Ay, sorry. May 5 pinagpilian, mantakin mo, Hindi meron. kasi kanina napasarap tulog ko na naginip na naman ako. Na 5 silang pinagpilian. 5? 5 mga vlogger. So yung isa doon, future, nag-aaral pang attorney. Malaking butas ng ilong. Oo, yun. Kilala mo pala yun. So 5 silang Walang utak yun. 5 silang pinagpilian dyan. So, ito, kagaya na sinabi ni Coach na kapag ganyan na yung pagiging vlogger mo, wag mo dapat dalhin sa mga ganyan, di ba? Kasi siyempre, be a professional, ika nga nila. Kaso, di ba ginawa rin ni Marcos yun? Na dapat hindi siya ganun dahil presidente siya. So baka ginaya lang ni Castro. Tama ba? Castro ba apelido nito? Tsaka dito si Attorney Claire na to talagang matanong ko lang,
Magkaibigan pa ba kayo hanggang ngayon nung isang attorney dyan? Oo, kasi, Kasi ano yan eh? sobrang anti-Tulfo nito. Oo. Kaalyado ng administrasyon si Tulfo. Tulfo. So, paano na? So, paano na? Paano na, Claire? Gagawin mo na bang ano? Kakaibiganin mo na rin ba si Tulfo? Mag-aaway kayo ng kaibigan mo si Libayan yan. Pag ganyan. Hindi, tsaka, ito pa isa, may panawagan ng taong bayan ng drug test para sa presidente. Because para sa taong bayan, public office is a public trust. At hindi tayo papayag na ang nagdadrive ng bansang Pilipinas sabog. Ikaw ba, Claire, bilang isang abogado at ngayon ay nasa gobyerno, kaya mo bang i-kumbinsihin si BBM na magpa-drug test na? At kung hindi siya magpapa-drug test, anong rason? Kasi walang rason na binibigay si Bongbong bukod dun sa hindi daw yung konektado sa public office and public trust. So, ikaw, Claire, ngayon, anong rason? Kung para ba sa'yo, sa tingin mo, hindi dapat magpa-drug test si Bongbong Marcos sa kabila ng kaliwat ka ng balita o kaliwat ka ng batikos na siya daw bangag? So, yun ang inaantay nating sagot sa kanya. Siya ba ay kaisa ng mga Pilipino doon sa paniniwala ng public office is a public trust, therefore, kailangan magpa-drug test na itong presidente natin? Uy, dapat dapat sagutin ni Attorney Claire yan, yung mga katanungan ni Boss Dada, dahil maganda kong katanungan yun, dahil palasagot naman siya di ba? Kahit hindi niya trabaho. Para nga siyang spokesperson, hindi naman yung trabaho niya eh. Kaya, para siyang naging spokesperson ni Marcos Jr. Pero in fairness dahil dyan, lalong napagtatawanan ng gobyerno, dahil nga, katulad na lang doon sa gold. Yung sa gold, tawag doon. Tanong tungkol doon sa gold na binenta ng BSP. Oo, na nagbibigay siya ng opinion about doon. Na wala pala siyang datos. Na wala naman pala siyang datos. Hindi niya alam kung Wala gaano siyang nakarami yung ebidensya. naibenta. Kaya nga. At saka yun nga yung sinasabi ni Banat Bay na mas marami pang silang ebidensya laban kay BP Sara, mas marami pa silang ebidensya at statement laban kay Pangulong Duterte sa tuwing siya ay mag-i-speech. Pero pagdating sa Maharlika Investment Fund, yung perang saan dinala, yung pera na pinagbentahan ng mga ginto, wala silang datos. At ito pala, speaking of, diba female version ni Trillanes, tsaka ni Larry Gadon, mukhang bagsak na dyan si Trillanes sa Caloocan. Sinisigaw pa rin ng mga tiga Caloocan na yung dating pa rin nila ang kailangan nila. Yung dating mayor. Oo, na si Along Malapitan. Ang kanilang isinisigaw na yun pa rin, walang iba kundi ikaw pa rin, Mayor Along Malapitan. Yan ang sinisigaw ng dahil sa ebidensya or katibayan na maraming ginawa. Ito nga yan, sa sobrang dami ang ginawa talaga ni Mayor Along ni Malapitan diyan. Kaya si Trillanes, talagang high-tech na yung karma, Boss Dico, Choli, no? Kababaw mo naman kung iboboto mo si Trillanes. Si Lebron nga, hindi siya pinansin eh. Nakita niyo sa Facebook, dumaan siya. Si Lebron. Parehas sila actually. Kung merong hate, parang pinaka-inis ang tao, si Abalos, si Torres, si Marbil, si Bongbong, yan yung mga kinaiinisan ng tao. Ito si Trillanes, lumagpas na siya doon. Sa sobrang galit ng tao sa kanya, ang trato sa kanya patay. Espiritu na lang. Wala na siyang kwenta. Hindi na siya nag-i-exist sa isip ng mga tao. Kaya nga, na lang siya ng nag-i-exist siya sa galit ng tao. na lang siya ng, ayaw na talaga siyang isipin kasi irrelevant na talaga siya. Kaya nga ngayon, nagpapapansin na lang siya ng nagpapapansin at gawa na lang siya ng gawa ng anong kabulastugan. Tingnan mo, hanggang ngayon, Duterte pa din ang target niya. Targetin mo yung kalaban mo sa Caloocan kasi hindi ka mananalo dun. Dapat yun ang trabahuin mo dahil mag-e-election na. Kasi pag natalo ka sa Caloocan, ibig sabihin, wala ka na talagang puwang sa gobyerno sa Pilipinas. Therefore, hindi ka na dapat nakikialam sa mga issues ng bayang Pilipinas because you are irrelevant. Ang mga taong bayan mismo ang nagpatalsik sa'yo. Ayaw na nila sa'yo. Ano yung posible yan, Boss Dada? Alam niya kasing talo na siya. So, nararamdaman niya kasi ikaw ba kakaway-kaway doon tapos wala pumapansin sa'yo. Doon pa lang, alam mo na. Ganyan nangyari kay Marcos. Alam niya kumakaway-kaway siya, walang pumapansin. So, dadalhin nila. Again, pabalikan ko yung sinabi ko kanina. Para ka mabalita,
banatan mo Duterte kasi ang Duterte, headline yan. So, talo ka na. Punta ka sa Duterte, maging relevant ka. Ganon din kay Marcos, walang kumakaway sa akin eh. Para pansinin ako ng taong bayan, para maging balita rin ako. Banatan ko Duterte, same thing, puro Duterte. Even yung vloggers nila, yung vloggers nyo mismo, hindi kayo iba-vlog. Ganon kayo kapathetic, ganon kayo ka-loser. Ano iba-vlog ng mga vloggers nyo? Di si Duterte. Bakit? Andun ang engagement. So wala silang makita talagang magandang ginagawa. O kasi kung ako halimbawa ako ay isang Marcos loyalist, ang unang-una ko sigurong hahanapin is yung mga magagandang bagay na ginawa ng administrasyon para maisampal ko sa mukha ng mga kalaban ng administrasyon. Pero wala tayong nakikitang ganun. Makikita mo pag ang posts ng mga loyalista vloggers, mga loyalista social media personalities. Pag chinek mo yung kanilang mga post, puros patungkol lahat sa mga Duterte. Katulad ng sinasabi natin, hindi naman Duterte ang problema ng Pilipinas eh. Kanina nga, nandiyan ako sa Bulacan, mamaya, sasabihin ko sa inyo yung mga problema ng Pilipino. Sa totoo lang, ang dami kong, kasi nagkaroon ng town hall kanina dyan sa Bulacan, isa tayo sa mga kumuha ng mga hinanaing noong mga taga dyan sa Bulacan, Giginto and Bukawi. Mantakin mo ang lapit, Cortzoli, ng Giginto at saka ng Bukawi sa Metro Manila. Mantakin mo ang problema ng Bukawi, tubig. Grabe. Malinis na tubig na inumin. Yun ang problema nila, ang lapit-lapit, ang dami pang ilog sa Bulacan, may mga dam pa sa Bulacan, pero ultimong Bukawi, ilan ang dam? Merong Angat Dam, meron pang Bustos Dam. Mantakin mo Bukawi, ang lapit, wala silang malinis na tubig na inumin. Yun ang hinihiling nila sa atin, yun ang hinihiling nila na kung mananalo si Pastor, baka naman pwede kami mapagawan ng malinis na tubig dito. Imagine, anong na tayo ngayon? Anong age na tayo ngayon? Nanggaling ako ng Malaysia nung nakaraan, nagpapataasan na sila ng building doon. Nanggaling ako sa Hong Kong, China, nagpapabilisan na sila ng tren. Mantakin mo dito sa Pilipinas, ang hinaing ng Pilipino, tubig pa din, Coach Odi. Wala akong narinig na si Inday Sara ang may problema patungkol sa patubig. Ang problema natin, bakit hanggang ngayon, moderno na ang bansang Pilipinas, pero ang tubig natin hindi pa rin potable. Kasi nga, paulit-ulit yung mga hinahalal natin ng mga bulok ng mga personalidad. Tama. Kaya yung problema ng mga Pilipino noon, hanggang ngayon, parehas pa din. Kasi pare-parehas na brand ng politics yung ating inilalagay dyan. Kaya kanina ang panawagan ko, Coach Oli, gamitin nila yung kapangyarihan nila sa Mayo. Sabi ko, isang araw lang silang mas makapangyarihan kaysa sa mga politiko. Isang araw lang. Gamitin nyo na ng tama. Alam nyo, yung about dyan sa kahilingan ng mga tiga-Bukawi, Bulacan dyan na sa tubig. Kung maalala ho natin, sa KOJC or sa Kingdom, merong generator doon na kayang pailawin ng buong Davao. So kung si Pastor nagawa niya yun, basic sa kanya yan na pwede niyang gawin, na magaling, na malagyan niya ng tubig at malinis na tubig yung pinoproblema ng Bulacan na yan. Dahil ko doon nga sa Davao nga Hindi naman ito sa buong Bukawi, pero sa isang barangay sa Bukawi. So barangay lang pala. Ang lapit-lapit lang niyan sa ang lapit-lapit lang niyan sa syudad. O tignan nyo ano pa lang yun, barangay pa lang. Kung nga sa Davao nga, yung, di ba, yung nagawa syudad. ni Pastor, isang syudad yun. Kayang pailawin ng isang syudad ng Kingdom. So, Tama yan sinabi mo, Jay. Yung din sabi ko sa kanila, sa totoo lang yung problema nila madali. Basic. Madali yung problema nyo, kayang solusyonan. Sabi ko, unang-unang solusyon, magboto ng tama sa Mayo. Pero kayang-kayang solusyonan yun ni Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ko, kahit hindi manalo bilang senador yun, kayang-kaya niyang magpatubig dun ng malinis Sa Africa nga, kako nakakapagpatubig siya Sa, Tamayong nga Oo, bundok na yun maayos pa yung tubig na iniinom doon Doon pa kaya, hindi ba? So, kayang-kaya yun. Pero, yun nga yung hinanaing nila na sobrang obsolete na, Coach Oli. Kumbaga yung problema na yun, dapat isang pitik lang nasusolusyonan na kagad yun. Sa dami ng pera ng Pilipinas, tubig lang. Solar na nga sa ibang bansa ang kuryente Tapos dito may mga barangay na walang kuryente, walang ilaw.
Nakakalungkot ang bayang Pilipinas, maniwala kayo. Ang tatalino natin, pero ang tanga natin sa pag-ibig. Oo, totoo yan. Oo, kasi itong pagboto Oo. sa Mayo, Panatiko. parang yan para kayong nililigawan ng mga ng mga jowa ninyo eh. Para kayong pinapangakuan ng langit at lupa. Tapos nung makuha na ang lahat, impyerno pala yung sasapitin nyo. Coach Oli. Kaya nakakalungkot isipin, 39 years, tama ba? Yes. 86 to tapos 2000. Pag tinignan mo talaga, alam mo, nakakaawa talaga tayong Pilipinas. Pag ako napupunta sa ibang bansa, talagang napapaluha ako sa sinapit ng bansang Pilipinas. Akala natin, nakawala na tayo sa Marcos. Tapos, wala din eh. Walang nangyari. Hindi natin sineryoso yung napag-iwanan na tayo. Kinukwento nga ni Boss Dada yung yung sa Malaysia. Tayo na lang ata ang may roro. Yung pupunta ka sa ibang lugar, sa tatawid dagat ka, may roro pa rin tayo. Ganyan po kahina ang infrastructure natin. Malaking problema. Yes, kasalanan ng mga politiko, pero it's about time. Tingnan din natin yung sarili natin. Yan. Wag po kayong magagalit sa akin Kasi ang improvement ng isang tao ay doon sa pag-amin, doon sa ating pagkakamali. May pagkakamali tayo at pwede nating itama ito sa eleksyon. Nagkakamali talaga tayo sa pagboto. No? Tigilan na natin yung pagiging panatiko, tigilan na natin yung pagiging naive, pabola tayo ng pabola sa kanila. Huwag na po yung apelyido. Alam mo, kaya minsan pagka pupunta ka, Boss Dada, ewan ko kung mo to, pero yung pupunta ka sa kampanya, tapos yung mga tao ay nanghihingi sa'yo ng pera, pang-living, Pambiling gamot. hindi tayo makakaalis sa ganitong problema natin. And kaya nagiging makapangyarihan, yung mga magnanakaw, kukuhanin ng pera, tapos mag-aayuda. Yung legalized vote buying. Kasi ang inaantay nyo sa kampanya, yung kung anong makukuha ninyo. Pero Coach Oli, maputol kita. Doon ako bilib na bilib sa Kingdom of Jesus Christ and kay Pastor Apollo Kibuloy at sa Pastor Apollo Kibuloy for Senator Movement. Kasi kanina, nung nanggaling tayo nga dyan sa isang pagtitipon, nung natapos tayong mag-explain tungkol sa mga suliranin ng bayan, paano susolusyonan yung mga problema nila, kumuha tayo ng mga suliranin nila na natin, pararating natin kay Pastor Apollo Kibuloy. Pagkatapos, ang daming taong lumapit sa akin. Yun nga, may dalang reseta, may dalang humihingi ng abuloy, namatayan, humihingi ng pang-ospital, panggamot, pambili ng ganito, ganyan. Nakakalungkot kasi yung tao talaga, yun ang gusto. Sa bawat mga ganitong sortie, yun ang gusto. Alam mo kung ba't ako nabilib sa mga taga Pastor Apollo Kibuloy for Senator Movement? Wala silang binigay. Wala silang binigay. Kailangan nating panindigan. Kung gusto nating solusyonan yung problema ng Pilipinas, hindi tayo dapat nagbabribe. Kung pakinggan nyo kami dahil ito yung plataforma namin. Ngayon, kung ayaw nyo kami pakinggan dahil wala kaming may aabot sa inyo, wala talagang pag-asa tong bayang Pilipinas. Kasi yun ang ino-offer ng grupo ni Pastor Apollo Kibuloy sa Pilipinas. Walang korupsyon, walang ayudahan, pero papagandahin natin yung buhay ng isa't isa. Matapang na kinwestiyon ng isang dating opisyal ng Malacanang ang mga anyay fake news na ipinapakalat ng kasalukuyang administrasyon. Kasabay nito, isang mabigat na babala ang binitawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko. Narito ang ulat ni MJ Mondihar. Veering towards a dictatorship. Mopusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Matapos ang pahayag na ito ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, bumuelta naman si Executive Secretary Lucas Bersamin. Si Duterte mismo ang nagtalaga noon kay Bersamin bilang Chief Justice ng Korte Suprema. Pero ngayon, tahasan siyang tinawag ni Bersamin na isang one-man fake news factory. Itinanggi niya na papunta sa diktadurya ang gobyerno ni Marcos Jr. na anak ng diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Pero hindi ito pinalampas ng dating Chief Legal Counsel ng Malacanang. Ayon kay Attorney Salvador Panelo, mismo ang administrasyon umano ang tunay na promotor ng fake news. Isa sa pinakamalaking
Malaking halimbawa, ayon kay Panelo, ay ang pahayag ni Marcos Jr. na walang armas ang mga sumalakay na otoridad sa nangyaring 16-day KOJC siege. Napanood ng buong mundo dahil may mga bidyong kumuha ng mga pulis ay armado, armed to the teeth. Armed to the teeth. Meron silang mga dalang high-powered rifles Kita-kita sa video Pero nung tinanong si Presidente Marcos Jr. about it, sabi niya, wala namang armado doon. O hindi ba fake news yun? Pinuna rin ni Panelo ang misleading statements ni Marcos Jr. at Bersamin sa kontrobersyal na issue ng blank items. Sa 2025 BICAM report ng Pambansang Pondo, ayon kay dating Speaker Bebot Alvarez, may 241 billion namanong inilagay sa 2025 General Appropriations Act na nakabaloob sa 12 blank items sa 2025 BICAM report. Hindi ba fake news yun? Kasi minimislead yung tao, tinuturo nyo yung GAA na walang blanks. Talaga namang walang blanks yun. Ang merong blanco yung BICAM report na naging batayan basis ng enrolled bill. Ibinunyag din ni Panelo na hindi umano totoo ang pinagmamalaking paglago ng ekonomiya sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Gate niya, isa lamang itong propaganda. Ang mga propaganda nyo, maganda ang ekonomiya. Pero anong katotohanan? Ang katotohanan dyan, hindi masawata ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin dito sa ating bansa. Sa usapin ng kriminalidad, kinontra rin ni Panelo ang datos ng PNP na bumaba ang crime rate sa kasalukuyang administrasyon. Ano pa? Sabi nila, okay, yung illegal drugs na yan, wala yan, na-contain na natin. Hindi rin totoo, nagkalat. Ang bayan ng saksi na bumalik with a vengeance. Sa isyu naman ng seguridad, iginit din ng veteranong abogado ang panganib na idinudulot ng pagdami ng EDCA sites sa Pilipinas. Inilagay sa panganib ang seguridad ng bansa kasi yung mga Amerikano na naririto ngayon sa atin, ang kalaban niyan ay ang People's Republic of China. At galit na galit sila sa ginawa natin at sinabihan tayo sa ating mukha, kaibigan namin kayo, pero naglalagay kayo ng mga missile center ng mga kalaban namin para kami atakihin dito. Ay, hindi po pwede yan. Kayong unang babanata namin pag nagkakaputo ka dito. Git ni Panelo, ang isang diktador ay hindi sumusunod sa konstitusyon at sa rule of law. Isa ring patunay ang panggigipit kay VP Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment at ang panghihimasok sa mga political vlogger, online influencers at content creators na kritikal sa administrasyon. At kasabay ng pagunita sa 39 People Power Revolution, muling nagbabala si dating Pangulong Duterte. Ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law. Pareho sa iyang papa. Kung pag martial law, why election, siya na po mo ilit. Iyang gamiton tong gibuhat sa iyang tatay. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Ayan, Attorney Claire, sinong fake news? Ortega, sinong fake news? Barber, sinong fake news? Tanungin ko kayo. Si Adjong. Adjong, sinong fake news? Di kayo na lang sumagot. May pumasok na barel sa KOJC o wala? Kaya na lang. Pangalawang tanong, tumataas ba ang presyo ng bilihin? Sagutin nyo yung mga nabanggit ko. Di ba? Kasi bintang kayo ng bintang. Again, ginamit nyo pa yung budol na words for Duterte. Sa kanila nababagay yun. Talaga ang hilig. Alam mo ang sinungaling? Ang hilig magbaligtad ng issue. Naku, mayroon akong experience na ganyan dati. Oo, sa ex ko. Yari. Oo. Historian, ang hilig magbaligtad ng ano. Gawain niya kasi kaya sa akin ibinibintang. Totoo yan. Diba? Sino bang may gawain ng pambubudol? Sila. Ang tanong ko lang kasi, lahat na lang sinagot ninyo. Yung droga, bakit hindi nyo sagutin? Ang daming spokesperson. Kaya nga, Boss Dada, isipin mo, yung sekretary, bayad ng taong bayan yan. Kumukuha kayo ng sekretary para lang atakihin ng Duterte. Sayang, anong ginagawa ni Gadon? Oo nga. Anong ginagawa ni Attorney Claire? Yung bambang palagay ko, gagayahin ito kasi alam natin na nagpanalo kay PRRD, isa sa institusyon nagpanalo kay PRRD ang mga vloggers. So, ang ganong gagawin ni BBM? Depende. Kuha siya ng vlogger. Depende sa vlogger. Sa vlogger na magagaling. Kung mga gantong vlogger.
Wala. Mga lutang din at saka mga aso lang, makaano lang. Ito yung mga makadepensa lang eh. Oo, wala nang iisipin, mali o tama yung sinasabi, basta lang makadepensa. Pero kasi kahit, alam mo, kahit magaling na vlogger ang kunin nila, kung yung hindi naman talaga sila kadepe-depensa, magbumukha lang talagang sinungaling yung vlogger eh. Exactly. Kasi paano mo i-defend eh? Alam mo, dati, no, iniisip ko, ang punto natin, Boss Dada, pag tama, palakpakan, pag mali, panatan. So, I was trying to understand Marcos, even Romualdez. I was trying to understand them. Sabi ko kasi, hindi tayo pwedeng batikos. Batikos lang na batikos. Oo, kailangan, pag tama ng palakpakan, so umahanap ako ng papalakpakan. Alam mo, mga 3 araw ako hindi naka-vlog. Kakahanap ko ng kakahanap. Sabi ko, tigilan ko na nga to, pati sarili ko niloloko ko eh. Wala eh. Kahit sobrang talino mo. Seryoso naman tayo dyan sa tagline natin na pagtama palakpakan, pag mali Dapat hanapan mo ng maganda. I was also trying, may mga nakita naman ako, a few, pero hindi talaga siya significant. Ibig sabihin, hindi siya tatatak. Simple lang. Pero meron pa rin naman. Kaya lang, hindi nga lang talaga siya masasabing or may hahanay as a legacy. Hindi talaga. Kasi mas marami talagang palpak. Sabi ko nga sa inyo, for some time, inano ko yan eh. Binablog ko nga yan. Sabi ko, sige. Hindi ba, pag naghahanap ka tayo ng magandang ginagawa ng mga Marcos, chinichismis tayo na nabayaran na tayo eh. Pero seryoso lang kami talaga sa tagline namin na pag tama palakpakan, pag mali banatan. Dapat hanapan eh, no? Dapat hanapan mo eh. It just so happened na wala kaming makita. And that's why, sina-challenge ko si spokesperson Claire. Wala siya makikita. Sina-challenge ko siya na maglagay or magpakita ng mga bagay na nagawa na ni BBM for the past 3 years na masasabi nating mas magaling talaga siya kay Duterte. Kahit kuhanin siguro niya ang pinakamagaling at pinaka-highest paid na attorney sa Pilipinas, palagay ko hindi magagawa. Mahirap talaga. Pero pinuri ko yan. Kasi naalala ko yun, sinabi ko, lagi ko naman sinasabi dito, pinangako niya darating ang tama raw Apex. Dumating naman, kaya pinuri ko siya dyan. Pero sabi nga ni Boss Dada, nothing significant. Wala talaga. Wala. Jay. Tsaka speaking of fake news, Ito na. ito na naman. Kasi nung nakaraan ako mano dyan sa fake news niya na yan ni Marcos, no? Meron pa. Ano pa? May nakakalimutan pa kayong dalawang fake news ni Marcos. Parang ginaya ka ni ano. Parang palagay ko ikaw ang kinuha ni Sal Panelo na reference. Hindi ko lang alam. Halos parehas kami. Pero siyempre, idol natin yan. Kasi kahit si Greco Bellica, trending yung pinost niya na video mo thank si you, Sal Panelo, palagay ko pinanonood ka, Jay. Ano pa yun? Una-una, yung flood control. Uy! 5,500. Asan na? Tapos ano yung katwiran niya? Na-kesyo na-overwhelm. Na-overwhelm. Oo. Pero yung una, nabangga ng... Yung una, nabangga ng barko daw, kaya daw nasira. Kaya daw grabe daw yung baha sa Pinas. So yun, fake news again. So isa pang fake news na hanggang ngayon biglang nawala na parang bula. Ay yung sa kasaysayan ng Pilipinas. Ano yan? Alitagtag Batangas Drug Hall. Oo nga, no? Ang laki nun. Asan yung driver? Hindi, ito pa. Unahin natin dito sa 13 billion drugs. Kauna-unahan daw sa Pilipinas. Kasama niya pa yung isa din na ngiwi yung pa nga, si Abalos. So, parehas silang ganon. So, ayan na natin yun. Bakit yung mga yan? Sabi niya, nadulas daw siya sa interview niya sa Nadulas saan? So, nadulas daw siya, kaya daw naka-plastic surgery na lang daw Baka naman ng babae siya, kaya... Nakakangiwi ba yung pambabae, pambira? So, ito, no? Kung mahuli ka ng asawa mo eh. So unang fake news ay yung sa flood control, 5,500 na sinabi ni Marcos Jr. Pangalawa, itong kasaysayan daw na pinakamalaking nahuli daw sa kasaysayan ng Pilipinas na droga. Yung 13 billion drugs na mga ilang araw, naging 9.2 billion na lang. Ang masama pa dito, biglang nawala to. Asan na yung driver? Asan na din yung droga? Asan na lahat? Wala. Kaya alam nyo, maituturing to na fake news dahil dito sa 13 billion at kauna-unahan sa Pilipinas na pinakamalaking nahuli daw sa kasaysayan. So doon palang fake news na kasi ilang araw biglang napagtanto nila na 9.9 lang pala. 9.2 billion lang pala to. Hindi pala 13 billion. Ayun nga so, yung... fake news Kaya nga alitagtag
natatagtag kasi nalalaglagan ng ano. Kaya kung usapang fake news lang, eh, di ba tawag nyo ba, tawag nila ng father faker, mother faker. Ang tawag ko naman kay Bersamin, executive fakers, tsaka president fakers, at ito pinakamalala, kung fakers. Yung mga kong fakers, ha? Ang dami, nagawala yung mga Ang kung daming fakers. spokesperson ni, alam mo, bilib ako kay Bongbong. Wala siyang spokesperson, pero ang daming acting spokesperson. Kasi natatandaan ko yun, sabi niya, hindi na kailangan ng spokesperson ng presidente. Ako mismo ang sasagot. Bakit pa kailangan ng spokesperson? So, tinutuo niya. Yun lang yung kaisa-isang tinutuo niya. Wala siyang spokes. Pero, ang dami namang acting spokesperson. Daming epal, no? Ang dami sa Congress. Si Adjong at saka yan si Gutierrez. Ortega. Ay, Ortega. Sabat na sabat Si patungkol Chua. dyan sa patungkol sa mga statement ng mga Duterte. Hindi naman yung trabaho nila. Ang trabaho niyo po gumawa ng batas. Ang trabaho niyo po bilang kongresista, magbalangkas ng mga batas na kapakipakinabang sa mga Pilipino. Hindi yung maging apologist kayo nung palpak na administrasyon ni Bongbong Marcos. Eh kung ganun din lang naman pala, umalis na kayo sa pagka-congressman, tapos mag-apply na lang kayo as spokespersons. O as in, marami. Kaya kasi ang dami nila eh. Meron pang si Bersamin, meron pang ito, bago. Yung bagong talaga lang. Putak ng putak, hindi naman yun ang trabaho niya. Bungangera, eh, no? Napaka-bungangera. Ewan ko, may asawa kaya yan? Pagka ganyan, wala sigurong... Walang tatapos. Hindi na nakakapagtaka yun. Yung Congress nga, ang trabaho, magsagawa ng batas eh. Oo, pero Pero anong ginagawa? Ang ginagawa nila nagiging spokesperson sila ni So Marcos. nagsasayang tayo ng pera na pasweldo Yun. sa mga inutil na yan na ang trabaho lang nila pagtanggol lang si Bongbong Marcos. Weak nga. Oo, weak nga talaga. Weak. Totoo. Yun Pero- lang para sa akin, Coach Oli. Ako, ang tawag ko na, alam nyo kung anong tawag ko naman kay Marcos? Utot. sa mga kumakain na pasintabi po. Bakit naman? Hindi, pansinin niyo yung sino yung umutot. Siya yung unang pumupuyok. Oo, sabihin. Ang baho. Pero siya umutot. Oo, sigurado yun. Sino pa yung nagsasabi ng fake Dalawa lang news? kayo ha. Ito pa yun. Matindi dito, Coach Oli. Dalawa lang kami ha. Nawalan ako ng pera. Siya pa ang maninisi sa akin. Kasalanan ko pa raw. Dahil nawalan ako ng pera. Ganon ang ganon. Ganyan na style nila. Style nila Ay, fake news kayo. Ay, budol kayo. Kayo ang number one budolero eh. Ang problema ng Pilipinas dahil sa kakabudol nyo, dahil kaka-fake news ninyo. Yun na lang walang baril. Ang dami ng Ang dami ng ebidensya niyan eh. Nako. Boss Dada, meron kang balita ata dyan? Wala na akong balita. Hindi, yung kay best friend mo. Oo, yung pala. Oo nga pala. Breaking news. Breaking news na to, tayo. breaking news. Madalian lang. Madalian lang bago tayo magtapos. Meron pong isang linis-linisan na pinampulis ngayon na in-extend na nahuli daw sa EDSA busway sa Ortigas. Dumaan daw doon sa hindi niya dapat daanan na kalsada, anak ng tinapay. Nahuli dyan, senador. Nahuli dyan, anak ng senador. Nahuli dyan, si Chabit. Lahat nga hinuhuli dyan. What made you feel so special para dumaan ka dyan? So ano yan, above the law ka? General Marbil, kung totoo ang convoy mo yung nahuli dito? Ako, Marbil pa. At saka hindi to fake news kasi binalita Na ng mainstream media mainstream media. So ano to? Nino-normalize kasi natin yung krimen. Ano na naman ng dahilan nyo niyan? Kailangan, sigurado tayo, sila pagalit niyan. Ganyan yung mga yan. Pag nasisita mo, sila pagalit eh. Isa rin palang utot to. Isa rin yan, Pag ginuli mo, baka nga mamaya niyan, yung mga humuli sa kanila, palibasa, mga MMDA, lang siguro yun, baka mamaya tanggalin pa nila sa posisyon yan eh. Ito nga kasing panahon ngayon, ang administrasyon ng pang-aabuso. Lahat inabuso talaga naman. Ang sakit nun, no? Tigapagpatupad ka ng batas, pero ikaw yung sumisira ng batas. Ikaw yung dapat sumunod sa batas,
pero ikaw pa yung unang lumalabag sa Sos, kayo naman mga banateros, maliit na bagay. Pinapalaki nyo, baka Sige yun naman na. sasabihin Hindi, nila. administrasyon ng sip-sip ngayon. Sipsipan ng sipsipan. Ako, delikado ko, Marvin. Maunahan ka ni Torre. Kita mo naman si Torre ngayon, pakitang gilas. Magte-testify pa daw pagka matuloy ang impeachment. Tapos binanatan yung mga vloggers. Teka, wait. Oh. Magte-testify siya sa... Anong kinalaman niya sa impeachment? Ay, may alam daw siya tungkol doon sa mga patay-patay. Ha? Oo, yun ang balita. Willing siya mag-testify. Tinapay Naku, naman Marbil, talaga. tapos ikaw nahuli ka sa bus lane. Naku ba, mauungusan ka nito si... Hindi kasi naman, kawawa rin naman si Torre. Oh, bakit? Mantakin mo, retired na si Marbil. Oh. In-extend ng 4 na buwan. Si Torre magre-retire na this month, next month, ng March. Tiguang na. Expecting pa naman. Hindi yun. expecting. Wala na talaga siyang pag-asa kasi magre-retire na siya. Paano pa siya magiging TNT chief? Kaya meron pa siyang ilang araw na na palugit. Kailangan yung laki ng nguso niyan, kailangan gamitin niya talaga sa paghigop. Tapos ano pa? Kailangan yun, makakabig pa siya ng gusto kasi Ayo. malaki-laki babayaran niya sa... Oy, hindi ko alam yan, ha? Kasi Pero alam mo, tsaka na natin sabihin yun. Siyempre magte-testify. Pag nakaupo si BP Sara, ay, good luck, Torre. Kaya siyempre, kailangan niya mag-testify. No? May karapatan niya yan. People wants to stay relevant. Yun lang yan. Last message, Boss Dada. Okay na ako. Yun lang. Para sa Pilipinas, number 53 sa balota. Gusto nyo na matapos lahat ng problema ng bayan natin. Number 53 sa balota. Pastor Apollo. Straight PDP Jay. laban. Okay na ako, basta yun. Number 53 and straight PDP laban. Abaan mo 7 minutes. Coach Oli. Huwag na. February 25, wag po nating kakalimutan. February 25, 1986. Ngayon, February 25, 2025, wala pa rin nangyayari sa atin. Dahil sa boto tayo ng boto doon sa matagal ng politiko na wala namang nagawa. Kaya doon na po tayo sa bago. Kaysa puro pangalan, wala namang silbi. May alam nga sa Senado, wala namang nagawa. Saan ka pa? Abe, tumaya na tayo sa bago. Paulit-ulit. Tinan mo, paulit-ulit. Ilang years nakalipas? Paulit-ulit ang quality ng ating pagboto. Ang mindset natin sa pagboto, paulit-ulit. Kaya dati, mahirap tayo ngayon, mahirap na. Uulitin pa ba natin? Gising, mga kapatid. Kayo namang mga gisingin ninyo yung kapitbahay ninyo. Yung kamag-anak ninyo, gisingin nyo. Huwag na tayong bumoto sa mga ganitong klaseng tao. Yan ang nga nagpahirap sa atin, yung mga yan. Bumago na tayo. Yung may pakinabang. Yung ayaw sa drugs. Yung ayaw sa komunista. Doon na tayo pumunta. Sabi nga yung isang mama, wala na daw tulog. Kaya nga na, sinasabi mo kasi, gisingin, hindi pa ka nakakatulog, pinapagising mo na. May delikado. Doon na tayo sa may tulog, Sa may tulog. No, sa may tulog. Pagkaano kasi delikado. Tsaka antayin natin yung wag ka nang gumising. Yun. Okay, Coach. Mahirap kasi talaga matulog. Baka mamaya, pag pipikit siya, napapanaginipan niya lahat ng mga kademonyoan niya. Baka binibigyan na siya ng sneak preview kung saan yung kwarto niya sa impyerno. Kaya siguro ayaw niya na matulog. Pag-gising. Yan palang delikado pala talaga. Puro-puro na, no? Hirap makatulog. Ang hirap gumising. Ang mas masama doon, hindi nagigising. Ganun, may kaibigan akong ganun Hindi na nakakatulog. Tapos, mahilig yun sa pulburon sa Goldilocks. Ano ka pa? Hindi natin sponsor yan. Baka naman. Sorry. Nagniwingiwi siya dahil sa pulburon. Pambihirang buhay ito. Tigil-tigilan nyo na yung kakapulburon na yan kasi pa isa-isa lang. Okay, kita-kita po tayo uli mga banateros. Dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Coach Oli. At ako naman po si Boss Dada. At ako naman, si Jay Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.